When we talk about religion, it is a very sensitive topic or issue around the world, especially in the Philippines. We have different gods and goddesses. We worship them in different ways. May mga naniniwala at meron din hindi. Sabi nga ng karamihan, kanya-kanyang paniniwala lang yan. Nasa iyo na lang kung maniniwala ka. According to the Bible on Matthew chapter 22 verse 14, many are called, but few are chosen. Saan nga ba at paano nagtatawag ang Diyos? Ano nga ba ang mga qualification to be the children of God? Who am I to be the chosen one? A few months ago po, I met someone, not by accident, but with purpose. After a few months of knowing this person, may kakaibang special po sa kanya. I don't know her personally, but I was magnetized by her glorious charm. Wala pong iba, kundi si Miss Jennifer Toribio. Paano magmahal ang isang Jennifer Toribio? Magmahal? Yung totohanan? Paano magmahal ang isang Jennifer Toribio? Kasi ang pagmamahal ako, ang selfish, talagang pamper. In a sense na kaya kang ipinbigay hanggang kaya. Kumbaga, kahit na ayaw na nilang unawakin, dahil parang sa kanila is not tama na, pero parang sa akin because I love you, kasama ko minahal yung mga close mo. Kasama ko minahal mo. What influenced you to turn from Catholic to born-again Christian? Siguro tulad din ako ng ibang tao na meron tayong hinahawakang pananampalataya, meron tayong hinahawakang paniniwala. Kasi I do believe na ang lahat ng tao naniwala na merong divine power o merong Diyos. Hindi na iba tayo ng way. Pero dumating ako sa point na nag-serve ako sa Catholic, nag-serve ako sa church. Pero dumating ako sa point ng seeking. Kasi there's something lacking. So nagkataon naman, talagang ginaitan ko ng Lord na yung way para makilala ko siya, makita ko siya. At yung time na, kumbaga wala ka na talagang ibang pupuntahan, hindi yung nag-iisang tao na siya mong huling kinalimutan, o siya mong huling nilapitan.
Doon yung time naman na magpapakilala siya sa'yo sa napakaraming kapamaraan. Siguro walang nagtulak sa akin maging Christian, but the Lord gave me kung paano lumapit. Sa lahat ng mga circumstances, consequences, problema yung trials, nilid niya ako para makalapit sa kanya. Pero although yung mga ginamit ng mga tao na makaka-influence sa atin at makaka-guide sa atin, ang talaga yun. Pero yung paglapit ko is our choice talaga. At yung pagtangkap ko. Ano ang mga nagawa ng GIL sa buhay mo? From being naiinom, disco goer, KTVBL queen, at saka yung pagbibisyo ng sometimes na paninigarilyo, lahat yan ay naranasan ko. Pero dumating ako sa point na after kong nag-with disciple, galaga ako ng discipleship. So, sabi ng aming mga teachers, it's about time to choose a ministry. Ako talaga wala, ayoko. Pero naman ako ng Lord sa covenant namin nila before I come here sa Taiwan. Nadala nila sa Taiwan, yung one condition that you will serve me naman sa mas malalim na kapamatahan. One year yung na-neglect yun. Until ng aming baccalaureate night with our pastor at that time. Na habang kami pinag-pray niya, hindi niya ako personal kilala, pero nag-mission niya ako. Nasabi niya sa akin, alam mo meron kayong dealing ng Lord, which have reminded me, meron na pala kami pinag-usapan ng Lord ako, bago niya ako pinag-usapan sa inyo. Na-remind ako, ginawa naman ng Lord yung kanyang deal sa akin, ako yung deal ko, hindi ko pinag-ano ko. Ang laking transformation yung ginawa sa akin ng Lord through GIL Church, through GIL family. Ang laki ng binago niya sa akin from inside and out. Ang laki ng binago niya sa outlook ko sa buhay. Kung dati, pag may trials, worried na ako. No, I turn to sa mga kaibigan or I turn to sa mga bagay na hindi dahil. Pero nung binago ko ng Lord through sa mga natutunan ko sa GIL Church, sa mga preachings I heard sa GIL Church, doon ko daanan na pagpara sa Lord pinag-turn, talagang babaguhin ka niya into warrior. From warrior to a warrior. So, gano'n yung kalaking naging transformation nila. Laki ng naging contribution ng GIL Church sa aking Christian life. Kaharap mo ngayon ng isang Jennifer Toribio. Sino siya at ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Ako, sa kanya, to myself. Ako siguro sabihin ko, Sino mo na siya? Sino siya dahil ano ang pwede sabihin? Siya! Sabi nila, Sino siya? for me, takot yung... Kaharap mo yung sarili. Kaharap kayo din. So, sino siya? Bilang siyang Jennifer Toribio at anong gusto mong sabihin sa kanya? Siya ay... Kasi ako ay risk-taker. Saka pinipito ng tao na pag nakita niya ang isang tao may potential, hindi nabibitawan hanggang hindi mo na ilalabas yung potential na yan. Kasi huwag ang mataktan ka niya, ang importante sa kanya, mailabas mo yung the best. Kasi nakita ko sa ibang mga mentors, and thankful ako sa Panginoon sa bagay niyo. Kaya siya, hindi siya yung tipo ng tao na ipapamper ka with flattering words. Pero ita-challenge ka sa mga challenging words. No? Kung minsan ang naipapakita niya yung kapagsikan o katarangan, that's it inside. Meron siyang top heart na tipong nangailangan siya ng pagmamahal, no? Pag-encourage. She's not always strong. No? Pero siyang kahinaan, meron siyang mga bagay na kinakatakutan, may mga bagay din siya na hindi niya kayang gawin. But, kinakaya para sa mga anak ng Lord, sa mga taong maasa, sa mga taong tumitin, sa mga taong na naniniwala. No? Pero during the time ng pag-isa, lagi yung wire of the child, I don't know that I'm on my home. Mga tipong mga gano'n. So, taong-tao, in a real sense ng pagkatao. Siguro, straight ka pagdating sa ministry, pero outside the ministry, taong-tao.
Anong gusto mong sabihin sa kanya? Sa kanya, still fight a good fight of faith, no matter what happens, continue serving God. Kung ano man ang iba doon ng maaway, lalagay sa family, continue serving God. Never stop, never will ever think of stop serving God. Kahit anong mangyari, mananatili ng dilingkod sa Panginoon. Wow, risk taker. Ano naman kayo masabi ng ating ng GIL family? If you're going to describe Ate Jen in one word, ano kaya yun? One word to describe, siguro 3 words, a woman of faith. Nakita ko kung paano yung transformation ni Jen sa tanto ko pa lang yung pananampalataya niya kay God. Jen, pag-uwi mo, dala-dala mo pa rin yung init ng pananampalataya mo sa Panginoon. At huwag ka makakalimot. Bon voyage. Maraming salamat. Talagang warrior ng Panginoon na sobrang blessed, sobrang nakaka-bless yung buhay niya, na patuloy niya, pinapagamit niya sa Panginoon, at talagang nakaka-challenge po para sa akin. Sobra yung naituro niya for me, na naging kalakasan ko po sa pagtayo sa Lord. Kaya sobrang thankful po ako sa buhay ni Ate Jen. And we love you, Ate. DJ, firma ng Sangwa sa Jam. Nais ko pong magbigay ng message po para sa aming minamahal na Mami Jen Toribio. Dati po, nung bago pa ako sa Sangwa, hindi ko makakalimutan po yung sinasabi mo sa akin. Pag nag-serve ka na ng Panginoon, puso lang yung puhunan. Hanggang ngayon, naalala ko pa yun, Mami. And I'm so thankful sa buhay ko po na ginamit ka kay Mami here in the Sangwa. At saka, isa lang po yung wish ko sa'yo, Mami, na si Daddy nasaan na. Anong pinsa na? Anong araw na ngayon? Pauwi ka na, wala pa akong daddy. Yun lang po ang wish ko sa'yo, Mami. More birthdays to come. And sana po si Daddy makita ko man lang bago ako matapos yung kontrata sa Taiwan. Yun lang po, Mami. I love you very much with the love of the Lord. Si Ate Jen na pagmahal na kapatid. Luto ko siya para may naman na pagkain. Na magkaroon ka na ng beloved. Yun talaga bang tunay na magmamahal sa'yo. Pero yun talaga ang prayer ko para sa'yo, Sister Jen. Kaya don't worry about your beloved. Kaya pag uwi mo, kailangan maging ready ka dahil ako ang kukunin mong ninang, ha. Kasi ang sabi mo, hindi ka muna kaagad babalik sa Taiwan dahil mag-aasawa ka muna, di ba? Natandaan mo yun, sinabi mo nasa pan tayo. Kaya yun lang ang pati ko sa'yo. Happy birthday and more birthday to come. Bless, happy birthday to you. Happy birthday, Ate. Wish ko, Ate, lagi kang masaya at makita mo na nga talaga ang hinahanap mo, Ate. At alam ko yung dinidesire ng heart mo, Ate, ay talagang masaya ka kasi syempre sa Lord tayo. Ate, dito na lang tayo sa Pinas. I love you and... Dapat lagi namin pinagpipresent, pinagpapasting ko ang lumilit na yung chunk sa papasting dahil yung sa bilabid mo. Pero talagang, pero huwag kang mag-alala, Mami, makakabot ako sa Bulacan dahil sa kasal mo. Pero hindi ko nakakalimutan, sabi ko sa isang baboy, ha. Eh, yung baboy nanganak na, biik na lang uli, kaya pasensya ka na, ha. Pero happy birthday, saka sa pag-uwi mo, pray ko sana makabalik ka dito sa Changwa. Na rin yung maraming dito sa Changwa na yung vision na lumagawang
Church ng Changwa. Kaya, mami, kailangan ka namin dito. Isang part. At saka, alam ko, magkikita tayo sa Pilipinas kung di ka pa makabalik dahil, makakapunta ka sa bahay. May part kang gagawin sa bahay, kaya, kaya, mami, happy birthday at sana sa pag-uwi mo, mayroon ka ng beloved yung pinag-pray ko sa lagi sa'yo. Marami pong salamat. Dinispend ka, hindi lang one word. Sa Ate Jen, masungit yan. Salita ka lang yan. Sa kami lahat. Pero, mabait yan. Pag-giver siya. Alam mo, Hello, Jen! Mga kapatid, alam kong makikinig kay Jen. Gusto ko na kayo. Ako ito. Kailangan ng prayer. Masyadong mabagsak sa spiritual. So, nakikita ko naman sa mga pictures nyo. Masyadong mainit. Grabe ang movie ng Lord yan na sa Shangwa. Yan na yung mga... Alam ko yun na yun yung bunga ng mga sama-sama nating pag-pray at saka sama-sama nating mga pag-bayad ng presyo. Jen, uwi ka na rin. Hintay na kita dito. Ako na ba yan, naiyak na rin. At mga kapatid, namimiss ko na kayo. Jen, uwi ka na para na magkita na tayo. At marami tayong pag-uusapan. Belated happy birthday. Pastor, alam mo nakikinig ka. Sana. Hindi ako nakaka-online kasi walang signal eh. Mayroong signal dito, laging naulan. Masyadong ng bundok tong sa amin. Ng bundok, gitna ng Niyugan. And then, wish ko sa'yo, patuloy mo rin yung mission mo. Napakarami yung assignment sa Lord. At patuloy kang, marami mo ng blessings. Lahat ng aspect ng buhay ko. Alam kong nabibless ka ng Lord. Kaya nga lang, lalo na tayong tumatanda. Wala ka ba bang plano sa pag-uwi mo para naman makapunta ako sa habang nandito pa ako? At kung hindi man, sabay na lang ulit tayo punta ng Taiwan. So yan, kinakawan. Beloved ate, si Ate Jen, siya po ang pinakamatapang, kaya po tinawagan ko po, tinawag ko po siyang Gabriela Silanggat na is very important servant of God sa akin kasi nakasama ko siya ay aking bat on bit sa Christine, sa Taichung. At this message is just a simple message na alam ko ilang pasasalamat sa pag-reserve mo despite sa mga trials na dumating sa buhay mo. Ay sa dityo ate na naging malakas ka kahit napakaraming pagsubok na dumating sa iyo. Just continue the calling that God has given to you. Ang mahalaga, nandun yung takot natin, nandun yung puso nating mag-serve kay Lord. Alalahanin mo yung sabi niya dun sa Acts na Acts 18:9. Sabi niya rito, do not be afraid, do not be silent, but keep on speaking. God knows your desire na makatanggap at ma-deliver yung family mo. And I pray na yan ay victorious. Mangyayari yan pag-uwi mo in Jesus' name. Na nandun yung gabay niya. Alalahanin mo rin yung sabi ng 1 John 4:4 na mas malaki ang Diyos mo kaysa sa umiikot na sinasamba ng tao dito sa lupa. Kaya ito ang message ko sa'yo ate. Keep up the good work. Always remember the calling of God to you. At syempre, Merry Christmas na rin sa lahat. Maging sa pamilya mo. Wish ko lang this Christmas, matutuloy na yung waiting mo. Happy present
Ate Jennifer. So, my first question po, kung may nakasalubong sa isang painter and yung painter is nailanang sila, and tinulungan niyo ito, kung bibigyan siya ng painter na isang regalo na pinaint niya, ano sana ito at bakit? Ang sagot niyo po sa akin ay isang painting, right? And yung second question ko po is, kung namamasyal siya sa Italy and without any glamour, at nauusin siya malapit sa fountain watching some artists doing their art. And isang painter na lumapit sa kanya and tinanong ko anong maganda, landscape, abstract, or portrait. Ang sabi niya po sa akin is portrait, which is i-offer niya ang sarili niya without any glamour na simple lang po na siya. And ang pangatlo ko pong tanong sa kanya, kung sakali, i-revise ko po, kung sakali po bang yung painter sa kanya, or saan niya pa yung painter na isang magandang lugar. So, ang sabi niya po sa akin, kasi meron siyang, parang kung nakikita niyo ito ay nagkakaroon siya ng peace of mind. I am a landscape and abstract artist. Hindi po galing sa portrait. So, it's a challenge ko sa akin ang portrait na sagot ni Ate Jen. So, bilang po pasasalamat sa Chango family, especially po kay Ate Jen, binibigay ko po ang aming pasasalamat sa pong painting ng Jesus Christ. Friends, natanda ng ano kasi lagi nangyayari yan, na nakabantay, na kahit anumang unating na unos, ay meron pa rin kapayapaan at nagarating dahil mananatiling anak ng aking ama at isang Jennifer Turito. Thank you very much po sa family, especially po Ate Jen, and maraming salamat.